Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Banal ka ba? Banal po ba tayo? Kung oo o hindi, paano naman natin nasabi ito? Ano naging batayan natin dito? Kanino natin ikinumpara ang sarili natin para masabi ang sagot na ito? Bakit nga ba kapag tinatanong tayo kung banal nga ba tayo ay parang allergic na allergic tayo? Todo tanggi agad tayo. Wala naman pong masamang umamin sa ating mga pagkukulang at kasalanan, pero hindi po tayo dapat manatili dyan. Tandaan po natin na tayo ina-expect at tinatawagan, inuutusan ng Panginoon na maging banal. Be holy as your heavenly Father is holy. Dangan nga lamang ay dapat maging maingat tayo sa batayan sa paraan ng pagkapakabanal upang ang minimithi nating kabanalan ay hindi humantong sa kayabangan. Na alam naman po nating ayaw ng ating poong may kapal. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na mayroong dalawang taong pumunta ng templo para magdasal. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y publikano. Ang ending, ang publikano ang umuwing kinalulugdan ng Diyos at hindi yung Pariseo. At ang dahilan ay ang kababaan ng loob ng publikano at kayabangan naman, on the other hand, ng Pariseo. We should therefore take note na hindi kinulagdan ng Diyos yung publikano dahil siya'y makasalanan. Hindi, kundi dahil sa kanyang pagiging makasalanan ay nagkaroon siya ng kababaan ng kalooban. Kung paanong hindi kinulagdan ng Diyos yung Pariseo, hindi dahil sa mga mabuting ginawa niya, kalugod-lugod sana yung mga mabuting ginawa niya, kundi lamang ito nagbunga ng kayabangan sa kanya. Yun ang inayawan ng Diyos sa kanya, yung iyabang niya, hindi yung mga mabuting ginawa niya. Mali po kasi talaga yung batayan ng Pariseo ng kanyang pagiging mabuti. At ito ay nakabatay lamang sa mga ginagawa niyang mabuti. Inisip niya na dahil gumagawa siya ng mabuti, automatically siya na ay mabuti. Aminin po natin na kung minsan tayo rin ay kanyan, na dahil nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, nagkakawang gawa tayo, tumutulong tayo, mabuting tao na tayo. Kaya ang tendency natin, kung minsan kapag kanyan, hindi na natin napapansin ang ating mga pagkukulang o kasalanan. Yes, nagigilty naman tayo kahit papaano, pero alam niyo yun, mangumpisa lang tayo, magdasal lang uli tayo, magsimba lang uli tayo, tumulong lang uli tayo, feeling natin mabuting tao na uli tayo. Kasi gumagawa na uli tayo ng mabuti. Mas lumulutang po yung pakiramdam na yan kapag kinukumpara pa natin sa ibang ating sarili. Kapag nakikita natin hindi ginagawa ng iba yung ginagawa natin. Yung pagsisimba na ginagawa natin, yung pagtulong na ginagawa natin, yung pagsasakripisyo yung ginagawa natin, kaya mas nagiging mayabang na tayo dahil sa mga mabuting ginagawa natin. We tend to think na mabuti na nga talaga tayo. Lalo pat kinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Ayaw po ng Diyos ito. Sapagkat hindi ito ang tunay na batayan ng kabutihan ng tao. Hindi po tayo ang nakapagpapabuti sa sarili natin, kundi ang Panginoon natin. At hindi ang mga mabuting ginagawa natin ang nakapagpapabuti sa sarili natin, kundi ang mabubuti ng ginawa at ginagawa pa para sa atin ng Panginoon natin. Yun po ang dapat nating ipagyabang. Hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Hindi ang mga ginagawa natin, kundi ang ginagawa para sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay pabanalin. At tulad ng pagyayabang na ginawa ng mahal na ina, hindi nga ba't sinabi niya, mapalad ang pangalan niya dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanya. Ito yung dapat na ipinagpapasalamat natin. Ito yung dapat na laging nasa sa isip natin. And when that happens, alam po ninyo, magiging natural lang sa atin yung paggawa natin ng mabuti. Hindi na magiging obligasyon para sa atin. Hindi na tayo pipilitin, kundi magiging natural na lamang na paggawa ng mabuti. Kasi ito iniisip nating ganti lamang sa Diyos na mabuti. Hindi na alintana ng isang anak na nagpapakabuti. Ang ginagawa niyang pagpapakabuti kapag very much conscious siya and thankful siya sa kanyang mga magulang na mabuti. And if ever purihin siya, dahil mabuting tao siya, sigurado ko ang pagmamalaki niya ay hindi ang sarili niya, kundi ang maayos na pagpapalaki sa kanya ng mga mabuting mga magulang niya.
Ganun po sana ang maging batayan o dahilan ng ating kabutihan. Hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. And if ever na magkaroon tayo ng temptasyon na ikumpara ang ating pagiging mabuti sa iba, ibaling natin ang ating sarili muli sa ating Panginoon. Sa Kanya natin ikumpara ang ating sarili kung tayo nga ba ay tunay ng mabuti, because that will surely make us realize na walang mabuti kundi ang ating Panginoon lamang. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti, ha? Pero hindi na para ipangalandakan na tayo'y mabuti, kundi upang pangalandakan natin sa ating buhay na ang Diyos ay mabuti. Para hindi tayo mag-feeling mabuti. Unless, katulad na talaga tayo ng Panginoon na tunay na mabuti. Pero hindi tayo ang dapat na magsabi niyan. Ang Panginoon para sa atin ang dapat na magsabi niyan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makita at ma-appreciate ang kabutihan mo sa buhay ko. Na sa kabila ng mga pagkukulang ko, nandiyan ka pa rin upang mahalin ako. Nandiyan pa rin ang pagpapala mo, ang paggabay mo, ang pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kasalanan ko pa ang siyang naging daan upang ikaw ay aking mas maramdaman. Tulungan mo ko, Panginoon, na gumawa ng kabutihan, hindi upang ipagyabang ang aking buti, kundi upang maging saksi ng iyong kabutihan sa buhay ko. Bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa iyo, na unang nagmahal at unang naging mabuti sa akin, O Panginoon ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang magsabi na mabuti kang talaga. Hindi mo kinakailangang ipagyabang iyon, kasi kitang-kita ng Panginoon yon kung tunay man yon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.